Patuloy ang buhay, lumipas ang araw, buwan, patuloy pa rin akong nasasaktan. Wala pa rin pakialam si Charles sa akin. Sobrang nasasaktan na ako. Di ko alam kung ipaglaban ko pa ba, kaso sobrang mahal ko si Charles. Umaasa pa rin ako na sana balang araw ay mamahalin niya ako. Ang araw niyaya ako ng aking kaibigan na mamasyal. Ayaw ko sanang sumama kaso namimilit siya. Para mawawala daw ang stress ko sa buhay, kaya sumama na lang ako sa kanya. Shopping dito, shopping doon, at bigla kaming nagugutom. Pumunta kami sa mamahaling restaurant. Habang di pa dumating yung order namin, umiikot muna ang aking mga mata at may biglang nahagip sa aking mga mata si Charles at ang kasama niyang chinitang babae. Maputi at ang ganda niya. Biglang kabog ng dibdib ko na parang dinurog-durog sa sobrang sakit. Ang saya nila na nag-usap. Di naman ganun si Charles. Sa bahay, tahimik at walang emosyon nga naramdaman para sa akin. Di ko na lang namalayan na unti-unti na palang pumapatak ang luha sa aking mga mata. "Hoy, Bish! Bakit?" tanong ng aking kaibigan. Kung makapagsalita. Talagang tinitigan na lang niya ako at tinitingnan. Tumingin na rin siya kung saan ako nakatingin at nakita niya si Charles at ang yung babae niya. Gusto nang sugurin ng aking kaibigan si Charles at ang yung babae, pero pinigilan ko sila kasi sabi ko, hayaan mo na sila. Siguro kasalanan ko din kung bakit ako pumayag sa arranged marriage na gusto ng aking mga magulang. At alam ko rin naman na may girlfriend si Charles. Siguro kung hindi pa kami kinasal, siguro kasal na sila. At masaya na si Charles sa kanyang girlfriend. Ako na ang aking kaibigan papalayo at nag-iwan na lang ako ng pera sa lamisa para bayaran yung order namin. Pag uwi ko ng bahay, hindi ko mapigilan ang aking luha, parang gusto kong sumigaw, parang gusto kong ibuhos lahat ng sama ng loob. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang ipaglaban si Charles, kaya ko pa bang ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Charles pero parang wala lang nangyari. Lipas na naman ang araw, buwan, patuloy pa rin ang buhay, patuloy pa rin ang ganong sit-up namin ni Charles. Inasikaso ko pa rin siya tuwing umaga pagpasok niya. Araw-araw umaasa pa rin ako na sana balang araw ay makikita niya ang effort ko para sa kanya at yung pagmamahal ko. Na kahit konti masuklian man lang. Na mabigyan man lang niya ako ng kunting pagmamahal, ni katiting man lang. Isang araw, habang nasa kwarto ako at nagkulong, dumating na naman si Charles na lasing at amoy pabango na babae. Inaksikaso ko siya ng maayos at hinubaran ng damit at pinalitan ng damit. Biglan niya akong niyapos at hinalikan niya ako, na di ko na siya mapigilan. Nangyari na ang dapat mangyari. Still virgin pa rin ako nung nakuha ako ni Charles. For almost 1 year and 6 months, na sa isang bahay kami, never kaming magkatabi matulog. At nakatulog ako na may ngiti sa labi. At sa room na rin ako ni Charles nakatulog na ang higpit ng yapos niya sa akin. Pagkagising ko, inayos ko na ang aking sarili, sabay naligo na. At ang saya-saya ko nung araw na yon, nung gabing yun, ay hindi ko maipinta ang kasiyahan, ang kaligayahan kong naramdaman na niyapos at hinalikan ako ni Charles. Pumunta ako sa kusina para maghanap ng pagkain. Naabutan ko si Charles nga nagkape na doon sa kusina. Na parang wala siyang nakita nga parating ako. Nag-greet ako sa kanya na good morning, pero parang wala lang. Parang wala siyang naalala sa mga nangyari kagabi. Parang didma ang lahat. Fast forward the story, dumating na ang aking birthday. Tahan ako ng aking kaibigan para doon sa labas namin i-celebrate ang aking birthday. Wala naman mangyari pag sa bahay lang kasi didma naman si Charles sa akin. Kaya kaming dalawa na lang ng aking kaibigan nagse-celebrate ng aking birthday. Gabi na ako nakauwi. Pag-uwi ko, nagtaka ako bakit ang dilim ng loob ng bahay na parang walang tao. Isa sa aming mga katulong ay walang sumalubong sa akin. Pagbukas ko ng pinto, sabay bukas ng ilaw na napakaliwanag, nakikita ko ang mga bulaklak at lobo na napakaganda ng dekorasyon.
At sabay salubong sa akin ni Charles at sabay lumuhod sa akin. Jillian, will you marry me again? Parang inangat pataas ang aking katawan na hindi ko mapaliwanag ng sobrang saya ko. At di ko na lang namalayan na tumulo na pala ang aking luha at nanginig ang buong katawan ko na parang matutumba na ako. Ang puso ko ay tumatalon-talon. Jillian, matagal na kitang minahal. Matagal na kitang natutunang mahalin. Sobrang mahal na mahal kita. Will you marry me again, Jillian? Sorry, sana mapatawad mo ako. At sana magsimula tayo uli. Charles, totoo ba to? Hindi ba ako na naginip? Totoo ba lahat ng narinig ko? Yes, Jillian, totoong totoo. Hiwalay na kami ng aking girlfriend at talagang natutunan na kitang mahalin matagal na. Fast forward sa story, inayos na namin ang aming pangalawang kasal at namumuhay kaming masaya. Sa ngayon, mayroon na kaming 2 anak ni Charles, ang lalaki at isang babae. Hanggang dito na lang. Kung mayroon kayong mga kwentong pag-ibig, pwede nyo akong i-PM para magawa natin ng kwento. Maraming salamat!